Magandang araw ho sa inyong lahat. Good morning, night, no? JDB po, ang inyong abang lingkod. Alam niyo, nakakaiyak tong ilang bahagi ng sinabi ni RSA, ni Ramon C. Ang, no, ang tawag ko rito si San Miguel eh. Alam naman natin, ito, pilantropo ito. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, kaibigan ito ni Duterte. Pero meron siya sinabi rito na yung sa palagay nga raw niya, after 6 years, mamimiss ng mga Pilipino si PBBM. Yung bakit, pag-usapan natin mamaya. 'Di ba? Pero alam niyo, napansin ko sa kanya, mas tiwala po siya. No? Mas believe siya kay PBBM pagdating sa diskarte. Kaibigan niya ni Duterte. Alam niyo ba, sa kanilang pagkakaibigan ni Duterte, there was a time na inofera niya si Duterte na bilhan kita ng private jet for your security. At ang tiwala niya po kay Digong nung grabe. Sabi niya nga magiging napakaganda ng Pilipinas kasi ang illegal drugs ay masusugpo sa panahon ni Duterte. Iyon pala, ibang klase nangyari. Di ba? Hindi nasugpo yung mga magkakaribal, yung karibal. Di ba? Yun ang mga yun ang mga nawala, yun ang mga na-eliminate. Oh, dahil kung hindi naman po totoo yun, bakit may illegal drugs pa rin ngayon? Bakit tong pagbaba pa lang ni Duterte sinasabi nagbalikan? Eh di tinago nila, 'di ba? Tinago yung mga yun kaya nagbalikan. Ang bilis nilang nasabing nagbalikan eh, 'di ba? Oh, totoo naman, di naman nawala talaga yung illegal drugs sa Pilipinas. Pero grabe ho yung tiwala niya kay Duterte noon. Ang hindi niya lang nagustuhan noon nung kay Duterte, yung parte na yung sa PPP, yung tinatawag po na public-private partnership. Yan. Kasi, diskarte kasi nila Duterte noon ay build program. Alam niyo naman nung pagkakaiba niyan di ba? Ang build program, ito ay utang, utang, utang. Ang lakas ng loob na umutang para sa infrastructure projects. Tapos ang magbabayad kasi noon, taong bayan, pero 10 years later pa, 'di ba? O tama, 'di ba? Bakit buhay pa si Peter Lim? Oh, nilito pa nga nila yung mga nag-iimbestiga nun. Iba daw yun, yung nasa picture, hindi raw yun yung Peter Lim. Ibang Peter Lim daw yun. Now, going back, sabi niya nga, nito ni RSA nun, naalala ko yung article na yun sabi niya, um, he's doubt, he was actually doubted doon sa style ng gobyerno ni Duterte, shifting from public-private partnership, sabi niya, into build program when it comes to implementing public infrastructure deals. Bakit? Kasi nawawalan ng daan sa build program ang ang mga Pilipinong negosyante na makapag-participate. At alam niyo maganda yung PPP. Ngayon ginagamit ni PBBM yan, ginamit din ni Pino yan noong 2010. Ang maganda kasi diyan, katulad nung ginawa ni Apo Lakay noon, etong LRT-1, 'di ba? Oh, kung di ako nagkakamali, Indonesian firm ang ang pinagawa diyan. Oh, ngayon etong Indonesian firm na to, for 25 years kanila 'yan. Sila ang mag-ooperate. Oh, sila yung maintenance, lahat-lahat kanila. Tapos yung 25 years na 'yan, balik na po 'yan sa gobyerno ng Pilipinas. Oh, lugi ba tayo doon? Hindi po tayo lugi doon. Bakit? They still paying taxes. Yung sa mga employee nila, yung revenue nila, they're paying taxes. Pangalawa, ang iti-turn over po nila sa atin ay quality. Hindi ba? Quality yung LRT-1? Bakit? Oh, ilagay niyo yung sarili niyo po rito. Put yourselves on this shoe. Ikaw ngayon, ang private investor, sabihin natin Pilipino, 'di ba? Siyempre hindi mo isa-substandard yung project. Bakit? Under PPP, 'di ba? Ikaw yung ikaw yung gumagastos eh. Ikaw yung magme-maintenance. Oh. Tapos niyan,
Kung sinablay ninyo yun, kung substandard, eh di panay ano kayo diyan, panay kayo repair, panay kayo, maintenance, 'di ba? Eh, additional cost 'yan, operating expenses. So ano mangyayari ngayon? Lugi. You were running out of time, 'di ba? Hindi niyo nababawi yung kita ninyo na expected ninyo. At ang masaklap, baka talunin kayo ng overhead because of maintenance. Hmm, 'di ba? So, malaking kawalan. Ngayon ang ginawa siyempre ngayon ang gagawin mo quality, 'di ba? Kasi para diretso bawi na kayo ng kita sa inyong, ginastos, 'di ba? Yung return of investment mabilis, yung projected revenue niyo makukuha niyo, oo. Yun ang gusto nitong mga negosyanteng Pilipino. Bakit po BBB ang kay Duterte noon? Akala natin para talaga mag-generate ng trabaho. Hindi po. Ang na-generate po noon ano, trabaho ng incheck. Mga incheck ang mga trabahador imported, 'di ba? Asan ang mga Pilipino? Tagawalis, tagaligpit ng kalat, yun lang. Oh, yung mga key positions wala. Tapos iwanan nila. Kung sinubstandard, tayo yari. Oh. Kung yung dam, kunwari, ginawa nila, pag sumabog yung dam, wala silang pananagutan, tayo lang. Oh, mahabol mo ba yung mga inchik sa labas ng bansa? Hindi. 'Di ba? Hmm. Ngayon, eto, tignan nyo nga yung video. Ito, ang ganda ng video, ng interview na to eh. Very cooperative, especially a visionary leader like BBM. Uy, teka. Visionary leader daw po si PBBM. Oh. Diba? Ulitin natin ha. Sabi niya, ang government daw po is very cooperative. The government is very cooperative, Okay? especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin. At O, di ba? So, nanalo siya sa bidding ng project. Tapos, pinatawag siya. Explain mo nga sa akin, paano yung timeline, paano mo gagawin yan? Bakit? Eh, yan ho yung taong may malasakit. Yan yung presidenteng may malasakit. Hindi porket meron tayong project, may pabidding tayo, may nanalo. O, okay, batiin natin, congratulations. Di ba? O. Tapos bantayan na lang natin sa inspection kung okay na yung trabaho nila. Pero ang presidente, hindi pa nasisimulan, personally gusto niyang malaman, paano mo gagawin yan? Paano mo tatapusin yan? Di ba? Paano yung diskarte dyan? Alam niyo ho, yan ho yung wala dun sa nakaraang administrasyon. Alam niyo naman ho, talagang avid supporter tayo nun at defender ni Daddy Diggs nung panahon niya. Yan ang hindi ko nakita noon sa kanila ni RSA. Bakit? Oo, kaibigan niya si RSA. 'Di ba? Nakakapag-participate sa mga projects. Pero yun bang malasakit po sa proyekto na paano mo masisiguro to? Wala hong ganun. Walang ganun. Kanino humi malasakit? Sa mga incheck. 'Di ba? O Pogo, kanino galing? My God. anong gagawin mo? Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. O, 'di ba? Bihira yan, ha? Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Because of BBM, the investors' confidence is very strong. 'Di ba? Naalala ko yung isang interview rin si Razon. Sabi niya kasi may binanggit doon yung si TP na meron na balita na may mga investors daw po, mga foreign investors ay umaalis ng Pilipinas. Sabi niya. Katulad yung isa, yung sa financial institution. Yun naman po, lugi na noon pa, panahon pa ni Duterte, lugi na yun. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pinost yan ni 1 million boy na walang ngipin si Jason Sa. Nagsara na kasi yung opisina sa Pilipinas kasi nga hindi naman po yung totally na shutdown. Kung hindi, yung kanilang negosyo
ay ano 'to, na-absorb ng isang kumpanya. Oo. Eh, yung kumpanya na yun, sila na yung may control, wala silang ano rito sa Pilipinas base kaya pull out sila rito, okey? Wala silang kumbaga wala sila talagang gastos dito sa Pilipinas, eh. Hindi talaga sila nag-i-invest dito. So, kaya po sarado yun, tanggal yun. Oh, hindi po yun umalis because of PBBM. Umalis yun panahon pa ni Duterte. In-schedule na ang shutdown nun dito sa Pilipinas. Hmm, okey? Ano sabi ni Rason dun? Well, basta kaming mga negosyante, mag-i-invest kami, 'di ba? Nung panahon ni Duterte, ang mga Filipino investors po, ito yung issue namin noon, eh. Kaya galit si Duterte sa mga Filipino investors kasi 'tong mga 'to sa ibang bansa po nag-i-invest. Oo. Yung ibang mga negosyante. Bakit? Yung inaaway niya, eh. Meron lang kasi siyang selected na mga tao, na mga negosyante na kanyang pinapaboran, 'di ba? O ilan yung mga nakaaway niyang negosyante nun, 'di ba? Yung isa yung sa, Lopez, tapos ng Lopez yung mga Prieto, kaya nga binenta nila yung kanilang media, yung kanilang, dyaryo, yung kumpanya nila. Inquirer yata yung sa kanila. May iba pa, hindi lang yun. Hmm. Pero ito na mismo nagsabi, ha. Alam niyo kasi, ito ho yung nakakatawa rito, eh. Um, meron ho kasing nagmamaldisyo sa ating pangulo. Tignan niyo, eto stop muna natin yung video na yun. Eto si Badoy. Tingnan niyo naman 'tong pag-itsura na 'to, pagtitiwalaan ninyo. Wala namang ambag sa lipunan. Hmm. Sabi niya, ha, not only does the president not have the heart, laro puso si PBBM, he also doesn't have the competence. Laro kong competence. Ito, na wala man lang ambag sa lipunan, pasahod lang ng SMNI 100,000 monthly. 'Di ba? Para manira lang ng manira, 'yan ang content niya, eh. I'm pretty sure hindi niya alam. Walang alam 'yan, kitang-kita. Yung mga nagpapalakad ngayon sa gobyerno sobrang walang alam. I serve under an excellent executive, so I know the difference. Woo, excellent, ha? Ayan, these are buffoons running our government right now. Not only that, they are heartless, they are soulless, and they are no brains. Bakit? Kasi nga gusto nila konsintihin po ni PBBM si Duterte, 'di ba? I-block ang ICC. Tapos gusto nila konsintihin si Kibuloy. Gaya ng ginawa ni Duterte noon kay Kibuloy, 'di ba? Well protected. Eh nasaan po hustisya doon? Pagka ganoon. Oh, 'di ba? Balikan natin 'to. Tingin ko, after 2028, si Makinig kayo, ha, mga DDS, para sa inyo 'to. Mamili ho kayo, sinong pakikinggan nyo? Si Badoy na walang investment dito sa Pilipinas, wala man lang ambag sa lipunan, o eto po, bilyon-bilyon ang ginagastos sa investments. Na alam nyo naman pagka nagkamali ng desisyon, 'di ba? Hindi makakabalik ang bilyones niya. Panahon ni Duterte tumulong na 'to, panahon ng pandemic tumulong 'to. Hmm. Sinong paniniwalaan natin? Yung tao na may utak o yung tao na puro bunganga? May kasabihan po ang mga Pilipino. Ang kasabihang Pilipino ay ito: ang ilog na maingay, ob-ob. Ay, ano pala, mababaw. 'Di ba? Pero ang ilog na tahimik at banayad, nako, yun ho yung malalim. Oh. Eh, ano ba si Badoy, 'di ba ingay-ingay? BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Gano'n? Nanonood po yung ating mga kababayan. Ano raw, ano raw? BBM, mamimiss ng... Tapos tingin ko, after 2028, si BBM,
mamimiss ng mga Pilipino. Ganon. Nanonood po yung ating mga kababayan, especially 'Di ba? Eh, sino 'yun, ha? Hindi, kasi eto, ha, tignan niyo 'to, compare natin. Hindi ko narinig 'yan kay RSA noon, panahon ni Duterte. Ang sa kanya lang, tiwala siya kay Duterte noon, he's hopeful. Ibig sabihin, umaasa siya. Nagaganda ang takbo, ang pamumuhay sa Pilipinas kung ma-eliminate nito ang illegal drugs. Tsaka yung terrorism, 'di ba? Pinupuri ko yung Duterte administration pagdating doon sa terrorism, sa anti-terrorism because of the NTF-ELCAC. Sabi ko nga, tama talagang ipinagpatuloy ni PBBM 'yan. 'Di ba? Kasi yun yung dapat, hindi tamang patayin yung mga kapwa Pilipino na merong ideology, na merong dahilan kung bakit lumalaban, kung bakit pumapalag sa gobyerno dahil may pinaglalaban. Because for the longest period of time, hindi po naa-address ang kanilang mga hinaing. Natural, papalagang mga yan. Lalo na yung aagawan ng lupain and then wala kang maramdamang gobyerno. 'Di ba? And then, here comes the NTF-ELCAC. Oh, tinutugunan yung kanilang mga yung mga root cause o yung ugat ng kanilang pagrerebelyon, 'di ba? Sana pinagpatuloy na lang ni Duterte yung kanyang legacy ganyan, yung kanyang naiwan, yung nasimulan niya noon naiwan niya. Gano'n nanahimik siya, 'di ba? Hintayin niya yung 2028. Ayan problema ngayon, do'n pa lang na maaga pa lang nagpakita na ng pagkaganid sa puwesto eh. Oh. Dito kay RSA aga pa lang ng puwesto pa lang ni PBBM sa puwesto, 'di ba? Makita niya na yung kaibahan, eh, ng diskarte, eh. mga ordinaryo ating kababayan na Oh, eto, do'n sa mga kontra-kontra, bashers, makinig kayo, tigilan niyo yung pagta-type, hindi ko naman po nababasa 'yan, okey? Don't waste your energy. But I wanna thank you for that, okey? Thank you for keep on typing. Thank you sa pag-dislike. Wala akong bilang ang dislike sa YouTube, okay? Matagal nang inalis ang dislike diyan. Nandiyan lang 'yan, but it has no effect, okey? Hmm, makinig kayo. baka naiinip na, ano, yung bang, si Presidente, nangako na, na pag siya ang nakaupo, kahit pa paano, aalwan ng buhay, gaganda ang buhay. Yung pong naiinip na sa, yung gusto may immediate na effect sa buhay nila, gagaan ng buhay nila sa pamahalaan. Ano po ang mensahe niyo sa ating mga kababayan? Alam niyo, there's no satisfaction eh. Pagka tinignan mo, gumanda na ang buhay natin, nagkatrabaho na tayo marami, wala na tayong baha, nabawasan na yung mga problema. Hmm. Still, yung mga perfectionist, maraming sasabihin yun. Uy, naku grabe mga perfectionist. Year of the Dragon ba kayo? 1976? Kasi alam niyo kaming mga Year of the Dragon, 1976. Tapos Pisces, uy, kami daw yung mga perfectionist. Ah, perfectionist ba kayo? Eh ngayon, kung intindi mo yung mga kalaban mo, wala ka ng tamang gagawin. Lahat yun, Oo nga naman, pagka inintindi mo yung mga kalaban mo, wala ka ng tamang gagawin. O, di ba? upakan ka araw-araw. Alam niyo si Duterte rin noon, tako, mula pa unang araw ni Duterte, sinasabihan na yan na mag-resign. Kaya kayo, yung mga wala nang bungad ang bunganga, kung hindi resign, my goodness, I am used to that. Okay? Panahon pa lang kasi ni Duterte, sinasalag na namin yan, tinatawanan na namin yan. Tapos ngayon, yan yung tool ninyo, kuha kayo ng bagong diskarte, alright? Kaya ang payo ko sa ating gobyerno, tuloy lang ang trabaho. Huwag niyo intindihin yung mga batikos o maraming mga comment na alanganin kasi kaya naman sila nagko-comment, wala silang magawa sa buhay eh. Ano daw? Mula ho sa bilyonaryong tao yan, ha? Bakit daw nagko-comment? Yung mga bashers? O maraming mga comment na alanganin kasi kaya naman sila nagko-comment, wala silang magawa sa buhay eh. Kaya pala naman, wala naman palang magawa sa buhay. Eh bakit po wala silang magawa sa buhay? Ha? Di ba? Kaya nagko-comment din. Madalas, it's either kalaban mo talaga, wala na maganda sasabihin yun. Ayun naman, pagkakalaban mo, wala na talagang magandang sasabihin. Eh, sino ho ba yung ganun? Alam ko lang yung mga ganun eh. Di ba? Alam ko lang yung mga ganun, yung mga NPA yan eh. Di ba? Yung mga NPA, yun.
Wala ho talagang magandang sasabihin 'yan. Lahat talaga diyan negatibo. Lahat talaga diyan masama ka. Sa kuwento nilang 'yan, 'di ba? Gano'n talaga 'yun. So etong mga ano, 'tong mga tawag dito, etong mga Digonians, 'tong mga Duterte Bobo supporters, Duterte, bangag supporters, wala raw kayong magawa sa buhay. Ha? 'Di ba? Ay, yung mga tamat. Wala nang ginawa yun, kundi araw-araw mag-comment lang ng masama yun. Yung mga tamad, walang ginawa kundi mag-comment lang ng masama. Alam niyo totoo rin naman 'yun, 'di ba? Tamad nga. Alam niyo po ba yung katamaran ay isang kasamaan? Masama ho ang tamad. Oh, bakit ko nasabi? Sa Biblia binibigyan ng parusa ang tamad. Oh, 'di ba? Ano ho sinabi ng Biblia doon sa tamad? Anong bilin ng Biblia sa tamad? Ang bilin doon ay ano? Huwag pakainin ang mga tamad. Pagmamaramot ba 'yon? Hindi ho, 'di ba? Hindi ho. Hmm. Pastor mode ba? Pero totoo, 'di ba? Huwag pakainin ng mga tamad. Yung mga walang inatupag, naalala ko nung pag-upo ni PBBM nasaan daw ang ayuda? May ayuda, nasaan ang gold bars? Kasi merong tarantadong vlogger na BBM vlogger ko, no, pero kasama rin natin nun sa DDS. Ang pitch palagi, gold bars. Pinakamaraming ginto si Apo Lakay. Tinalo pa yung Amerika sa dami ng ginto. Sabi ko, grabe, ang sarap tanungin paano niya nabilang. 'Di ba? Pag naupo na si BBM, magbabago ang lahat, 'di ba? Tapos si Reyna, gano'n, may kingdom, walang yan naman. Tapos yung upuan, yung upuan na pan-dining na kahoy noon nung araw, yung may ukit-ukit. Tapos ano, labandera yun dati. Kinulayan lang ng pinturang ginto-ginto, 'di ba? My goodness. Pero ang dami pa ring utu-uto ngayong umaasa do'n at nagtatampo kay PBBM, bakit wala pa rin daw yung kanilang ginto. Huwag mo na intindihin yun. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. Ang payo ko sa mga kababayan natin. Yun, ang tama doon. Wag daw pong iintindihin ng gobyerno natin, basta tuloy-tuloy lang yung trabaho. Kaya ngayon, wag ho kayong magtampo, mga DDS. Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo diyan, okay? Tuloy nyo lang yan, okay? Kasi hindi kayo papansinin ng gobyerno, tuloy nyo lang yan. 'Di ba? Hanggang hanggang sa managutan kayo ng hininga. Tandaan nyo yung isa, tumaas na yung high blood. No. Mukhang nakabatak yata kaya tumaas ang high blood, Biruin mo mula Ortigas. Kasi iconic naman talaga yung dating niya, 'di ba? Kung nagtagumpay sila na mag-milyon-milyon yung mga magrarally ron sa Ortigas, tapos lulusubin ng Malacanang. Oh, tapos yung mga nasa liwasang Bonifacio. Alam niyo nangyari, history repeats itself. Kailan yung history na yon? March 12, 2024. May iiyak dyan sa pag-pronounce ko ng 2024. Sa 2024. Okay? It's 2024. And also, it's a 2024. Okay? Isa pa. Be patient. Filipino are very patient. And Filipino are very intelligent. Filipino are very intelligent. Hindi po sinabi na yung mga utak China, ha? Pilipino po ang tinukoy niya rito, ha? Inchik pa yung nagsalita. Naintindihan nyo naman kung paninira o totoo. Oo nga naman, dapat maintindihan niyo po kung paninira o totoo. 'Di ba? Ang sakit niyan sa loob, mga kababayan. Bakit ho gaano kasakit yan? Kaibigan ni Duterte po si Ramon Ang. Grabe, ang sakit sa dibdib niyan. 'Di ba? Oh, grabe. Tapos gano'n yung sinasabi ni Ramon Ang, 'di ba? Ngayon mas nakikita niya ang pag-asa rito. Hmm.
Yun na lang. Pag naintindihan nyo naman, pagtyagaan nyo at pagtiisan nyo ng konti, gaganda ang buhay natin lalo. O, naintindihan nyo. Ha? Ito lang ko kasi yan eh. Hindi ako naniniwala. Kaya nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kinokontra ko yung sinasabi ng mga dilawan na si Digong, ang purpose niyan talaga ay sirain ang Pilipinas, wasakin ang kabuhayan ng mga Pilipino, ibigay sa mga inchik. Sinasabi ko sa kanila, alam po ninyo, wala pong presidente na dito sa ating bansa na mag-iisip ng ikapapahamak ng kanyang mamamayan. Walang ganon. Mapadilawan yan, ano man ang kulay niyan, rainbow man yan. Hindi yun mag-iisip na para masira ang buhay ng mga mamamayan. Hindi ganon. Ang laki ng ginastos nila sa kampanya para manalo. Daan-daang milyones. Tapos ganun lang, dinaatanggal agad sa pwesto yan. Nagkaroon agad ng uprising. Oh. Ang kanila po, ang gusto nila ay maging matagumpay din. Kaya lang nagkakaiba lang kasi pagpalpak yung leadership skills. Tapos palpak din yung mga nakuhang mga cabinet secretaries. Doon po tayo magkakaleche-leche. 'Di ba? Tapos wala pang malasakit. Ang malasakit nasa China. Diyan po tayo talaga magkakaleche-leche. Hmm. Yung tipong wala kasi akong alam diyan kaya yun, pinabayaan yung agrikultura. 'Di ba? Hindi porket wala kang alam doon, wala ka nang gagawin, 'di ba? Kumuha ka ng magaling sa agrikultura. 'Di ba? Tama? Oh, ay nako. So anong gagawin daw po natin, 'di ba? Makinig kayo, intindihin niyo, unawain niyo. Yun ang kasi dapat gawin. Subukan muna nating unawain kaysa yung may sinabi yung gobyerno, bangag, bangag, bangag. Ay ng buhay ito. Alam niyo ho, sa totoo lang, sa totoo lang, ah, sa bawat bigkas ninyo ng bangag, bangag, sa totoo lang sumasama lang yung kalooban niyo 'di ba? Lalo lang kayong nagagalit. Hindi ho nakakatulong sa inyo 'yan. Baka hindi kayo makatapos hanggang 2028. Baka hindi niyo makita yung pagbaba ni PBBM sa puwesto, 'di ba? Hmm. Sabi ni TRL, "Sample matalino ako tapos bobo leader ko. Di madali kong lokohin 'yan." Correct, 'di ba? Gano'n na nga talaga. Oh. Paganda na ng paganda ito. Kaya, hindi naman magic yan eh. Parang hindi naman overnight, you can solve everything eh. O parang kamukha ng airport. Pag nagawa mo na yung vehicular traffic going to the airport, malamig na yung aircon, masarap na yung pagkain, gumagana na escalator, elevator, walkalator. May reklamo na naman sila for sure. Bakit mahal ang pagkain? Dapat 'Yun, 'yun talaga, 'di ba? 'Di ba, may VA? 'Yun ang problema sa mga Pilipino, sa mga basher, 'no? Gumanda serbisyo, bakit nagtaas yung presyo? Mga Pilipino talaga. Alam niyo kung talagang mga Pilipino ganyan ang gawain, ang ugali, 'no? Bakit hindi kaya sila mag-rally may VA? Ba't di kaya sila mag-rally sa Amerika? Pagka halimbawa merong, usually insurance dun mahal, 'di ba? Lalo pagka may edad ka na. Ang Medicare kasi, Medicare Part A lang yung yung, libre diyan. Pero yung, ibang part ng Medicare, di ko na kung ano pang part ng Medicare ang meron pa ngayon. Alam ko may tinanggal na ro'n, Nung nasa Aetna ako kabisado ko 'yun, Oo. May Medicare diyan na kailangan ikaw yung mag-out of pocket. Pero wala akong narinig na Amerikano nagreklamo do'n. Ang sinasabi lang nila, "Well, this is for me, for my health, for my hospitalization, for my medication." Kaya binabayaran nila monthly yung premium ng Medicare type, Medicare Part B, D, yung gano'n. Hmm, yung BC, yung mga ganyan nila binabayaran nila. Kumukuha sila ng insurance. Dito sa Pilipinas, ah, meron na tayong libre, 'di ba? Meron na ritong PhilHealth, partly binabayaran nito. Naku hindi, kailangan libre. Alam niyo ba sa Amerika para makakuha ka ng health coverage, kailangan may trabaho ka, tama? Yung mga nasa Amerika diyan. Kailangan may trabaho ka, sino nagbibigay ng trabaho? 'Di ba? Hindi ho gobyerno, private companies. Hmm. May gobyerno rin siyempre, 'di ba?
Pag pumunta sila sa out-of-network provider, sa hospital, siyempre hindi ho alam ng mga DDS yung out-of-network. Pero hindi ko siyempre i-explain yun. 'Di ba? Yung may mga yung ano, alam nyo na yan eh, in-network, out-of-network. Pag in-network, siyempre zero billing yan, right? Kapag out-of-network, partly lang ko-cover. Or sometimes, ikaw mag-out of pocket. And then, i-reimburse ka na lang ng health insurance company mo na provided sa'yo ng kumpanya mo. 'Di ba? Paano pagka wala kang trabaho? Kaya nga po yung mga Amerikano, ang tinitignan po nila 'pag mag-apply ng trabaho, hindi po yung ano yung gagawin ko, eh. Ang tinitignan nila, ano ang medical insurance, yung health coverage package ko. May coverage ba yan sa Pap smear? May coverage ba yan sa LASIK? May coverage ba yan sa bariatric surgery? Yung mga gano'n, yung mga importante, may coverage ba yan sa kung ano, ng mga ano. Kapag nakita nila maganda yung health coverage package, ginagrab nila yung trabaho kahit sila taga-bungkal ng kanal. Oh. Pero pag nakita nilang basic lang, yung prophylaxis, 'di ba, massage, yung mga gano'n lang, basic lang talaga, ayaw nila yon kahit na maganda-ganda sahod. Oh. 'Di ba, dito sa Pilipinas, wala nga silang ambag sa PhilHealth, nagwawala sila, 'di ba? Bakit hindi libre? Nangiya, oh. Tapos, eh, gamit ng kuryente, naka-aircon, 'di ba? Nag-bill ng 16,000 o 7,000 nag-bill. Sobrang mahal ang kuryente. Walastik naman, naka-aircon 'yan, ha. 'Di ba? Yan ang problema ng mga Filipino, eh. Hmm. Yan ang problema nila, ng mga kababayan natin. Ayaw na po ng magtrabaho, ang gusto pa libre, 'di ba? Ugaling palamunin. O, tamad. Alam niyo yung mga tamad, yung pa yung maangal. O sige, humanap po kayo ng tamad, paghugasin niyo ng pinggan, 'pag hindi ka pinagdabugan, congratulations, 'di ba? Kaya nga pinaparusahan ng Biblia, huwag pakainin ang tamad. Ibig sabihin, gutumin ang tamad para, 'di ba? Ano, matuto silang magtrabaho para makakain. Gano'n. Alam niyo dapat sa tamad meron pong manok sa harapan. Mga DDS makinig kayo. Dapat may manok sa harapan na ano, tumutuka-tuka, ta's kakalaykay, gano'n, 'di ba? Para matuto. Oh, eto bilyonaryo na 'to tapos papakinggan niyo lang yung nagsasalita ng mga kung sino-sino lang na abogadong laos naman na hindi pa sumikat, laos agad, 'di ba? Sa mga maisog-isog rally ninyo. Oh. Eh, yung mga yun ho, milyones yung sinusweldo nun. Kayo, na nagpapaniwala magkano, 'di ba? Ang sahod niyo wala, nagpapauto kayo. Oh, eto ba, ulitin natin sinabi. Elevator, wakalator. Ah. May reklamo na naman sila for sure. Bakit mahal ang pagkain? Dapat libre yan. You cannot satisfy everyone. O pag na-delay yung Japan Airlines, PAL, or Cebu, magagalit din sa atin yun. In short, you cannot satisfy everyone. Right, we cannot satisfy everyone. Pero doon sa hindi masatisfy, common sense pa rin. Gumamit pa rin po kayo ng utak, 'di ba? They all have their own opinion. They're entitled to their own opinion, di ba? Kaya, pagtiisan mo na ang katuning. Oo, pagtiisan lang. Oh. At kung may mga kababayan tayo na medyo hindi makaintindi, Alam niyo sa tono ng boses ni RSA, hindi kasi 'tong taong ito, ano 'to, eh, straightforward ito. Diretsahan magsalita 'yan. Gano'n yung mga boss, eh. Hindi 'yan yung magpapaligoy-ligoy. Bakit? Kasi po, ah, he's investing billions of money. Okay? Kaya diretsahang magsalita 'yan. Dito pa lang sa tono nito halata talagang ano, eh, bad trip siya sa mga ano, eh, sa mga tamad. Alam niyo na yung tamad, 'di ba? Angalero. Ito yung demanding, feeling entitled palamunin. Tapos kailangan ng services, libre lahat. Grabe. Ulit, ulit.
They're entitled to their opinion, di ba? Kaya, pagtiisan mo na ang katuning. At kung may mga kababayan tayo na medyo hindi makaintindi, Yung mga slow. huwag mo naman tawagin bobo yun. Yun. Ay, sorry. Oh, hindi ko na kayo tatawaging bobo. Okay, from now on, hindi ko na po kayo tatawaging bobo. I'm not gonna call you guys dull. All right? Ano po itatawag natin? Tawagin mo na lang impatient. Okay. Oh, yung mga impatient diyan, mga DDS, ha? Mga DBS. At saka yung isa pang DBS. Mga impatient, hello. Magandang gabi. Celia, pakibati naman yung mga yung mga impatient. Oh, yung mga impatient ha. Oh. Wag niyo tatawagin bobo, grabe. Makinig po kayo. Kanino kayo makikinig? Dito po sa nag-iinvest ng bilyones sa bansa natin, tumutulong sa gobyernong nagdaan at gobyerno ngayon? O dito po sa kampo nito na wala namang ambag sa lipunan, 'di ba? Oh. Wala naman talaga ambag 'yan. Anong naiambag niyan? 'Di ba? May gabi, ano masasabi mo para tama bang pakinggan sila Badoy et al? Isa pa. Di ba? Kabobohan yun. Maliwanag ha, maliwanag. Oh. Sabi ni Edward La Chica, negosyante po ako, Lods. 'Di ba? Uy, buti pa ko kayo, no? Sana lahat negosyante, 'di ba? Pero hindi pwede 'yun eh. Kailangan may consumer din. Anyway, negosyante, consumer din 'yan eh. Oh, 'di ba? Reklamador, demanding, assuming, haters. Hmm. The government is very cooperative, especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng Diba? oras para pag-usapan yun. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Ako, tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganun. 'Di ba? Ako sa tingin ko totoo 'yan. After 2028, mga Pilipino, mamimiss nila si PBBM. Parang yung kagaya po ng tatay niya, 'di ba? Mabuti pa kahit yung mga DBS ganoon din eh. Oh, mabuti pa yung panahon ni Apo Lakay. Mabuti pa yung panahon ng tatay niya. Mabuti pa, puro mabuti pa, 'di ba? Mga ganoon. Mm. 'Di ba? Kaya totoo 'yan. Kaya tong mga impatient, inpatient po hindi po maging inpatient na lang kayo, wag na kayong mag-outpatient. Mahirap na eh. Yung mga inpatient, 'di ba? Kalma lang. Maghanap kayo ng trabaho, okay? Mababa po yung ating unemployment rate ngayon. Ibig sabihin maraming opportunity. Oh, 'di ba? Ay nako, hindi pero sa totoo lang, tawa-tawa lang ako rito pero kanina pinapakinggan ko 'to, yung 40 minutes na interview na 'yan. Naku, kasi pinag-uusapan nila ro'n yung iba't ibang mga projects niya rito, eh. 'Tong part na 'to talaga sabi ko, "Wow, grabe, nakaka-touch naman 'to." But it's too late to say that, 'di ba? Alam niyo ho yung mga negosyante, ang isip po ng mga 'yan, 'yan ho yung mga advance mag-isip. Mga ganyan 'no, isang dangkal ho yung advance. May kasabihan nga na kung sino daw yung, may kakayanan na makita ang hinaharap, yung, makita yung bukas, yung mangyayari kinabukasan, napakaswerteng tao po niyan. Yan po yung mga negosyante. Sila ho yung mga naglalaro sa panahon na bilyon-bilyon ang kanilang gagastusin 'di ba, kayamanan yung katumbas nito, buhay nila, karangalan nila at kahihiyan 'pag nagkamali. Oh. So, advance po sila na nakikita na nila yung may projection sila na, "Oh, okay, based on this,
based on this characteristics, behavior, 'di ba? The way how he reacts, ito yung nakikita natin. Ganito yung mangyayari rito, hindi maganda. O maganda. Sige, go tayo rito. Ganon. Hmm. 'Di ba? Yeah, correct. Realistic talaga si Sir Ang. And I salute him. Of course, you, sir. Ay, naku, thank you naman po. 'Di ba? Oh, sabi ng isang negosyante po, kaya swerte kami kay PBBM, kumikita kami. Yun ang totoo po. Hmm. At yan naman po yung ayaw mangyari ng mga DBS, ang kumita ang mga negosyante rito. Kaya nga yung nabalita pa lamang na merong, isang, financial institution, nagsara. Actually hindi naman dito nag-i-invest ng ano yun, dito lang yung parang pinaka-back office nila. Dito lang sila dito lang yung opisina, oo. Naku, tuwang-tuwa na sila nung, umalis. Pero totoo panahon pa ni Duterte yung nagkaletse-letse yung negosyo nun. Because of poor management style nung mga bagong nasa ano nun, nasa taas, mga bossing nila. Hmm. Problema yata nun sa board, kaya gano'n. Walang kinalaman dun si PBBM. It's been scheduled na magsasara panahon pa ni Duterte. Hmm. Kaya lang ngayon lang tatama, 'di ba? Because they're hoping na baka magkaroon pa ng, pagkakataon na ma-revive yung negosyo. Kaso na-absorb ng isang kumpanya na karibal nila, siyempre gagawin nun, 'di ba? Sila na yung masusunod, sila na may-ari, eh. Okey? So, iwan na natin 'to.